Sa video na ito, ipinaliwanag ng isang abogado ang pagkakaiba ng GAA 2025 na tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos at Bicameral Conference Committee na sinasabi naman ni dating Pangulong Duterte. Eto, pakinggan natin ang paliwanag ng isang abogado. Nalilito na ba kayo kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo between former President Duterte at si President Bongbong Marcos when it comes to the so-called blanks sa ating General Appropriations Act? Tara, himayin natin to. Ang General Appropriations Act po ay ang batas na kung saan nakapaloob ang mga iba't ibang proyekto, programa at iba pang mga gastusin ng gobyerno sa loob ng isang taon. Ito po ang magiging gabay sa ating mga government agencies na kung ano lang yung nakapaloob sa GAA na budget, yun lang dapat ang pagkasyahin nila buong taon. At kung ano yung mga programa at proyekto nakalista dito, yun lang ang pwede nilang i-implement. Kaya dapat pong pag-aralan talaga na maayos ang mga nilalagay po sa ating General Appropriations Act, especially when it comes to the figures sa ating budget. Dapat po accurate ito, dapat po wala pong mali, and at the same time, dapat po walang blankong nakikita. So ang tanong natin ngayon, meron nga bang blanko sa ating General Appropriations Act of 2025? So the direct answer po is no. Wala pong blanko sa ating GAA 2025. Ang pinost po sa social media at ang naging basihan po ni former President Duterte ay ang Bicameral Conference Committee Report. So ano nga ba talaga itong Bicameral Conference Committee Report na ito? Basically, before we can answer that, pag-usapan po muna natin ano ba ang Bicameral Conference. Ang Bicameral Committee po ay binubuo po ng mga kinatawan mula sa House of Representatives at sa Senado. Nagkakaroon po sila ng pagpupulong kung meron pong discrepancy sa version ng batas na gustong ipasa ng HOR at sa version ng batas na gustong ipasa ng Senado. So dito po nagkakaroon po ng agreement ang mga representante ng both houses kung anong version talaga ang kanilang ibibigay sa Presidente for approval. So ano nga ba talaga ang content ng report? Basically, dito po nakapaloob lahat po ng agreements, disagreements, at lahat po ng importanteng na pag-usapan nitong mga representante sa Bicameral Conference Committee. And ito rin po ang magiging basihan ng final version of the bill o yung tinatawag nating enrolled bill na ipapasa po sa Presidente for approval. Ang tanong, pwede po bang magkaroon ng blanco ang committee report? Well, ideally, wala talaga dapat blanco ang committee report na pipirmahan ng mga members ng Bicameral Committee. Kaso po in practice, nagkakaroon po talaga ng mga instances na mayroong mga blanco po sa Bicameral Conference Committee report kasi nagkakaroon ng mga instance na hindi pa available readily ang information na kailangan nila. Ang tanong ng karamihan, so bakit nila ito pinirmahan kung hindi pa pala final dapat yung version ng Conference Committee report na ito? Ang sagot ko naman po dyan, especially in this case po sa GAA 2025, medyo gahol na po sila sa oras kasi gusto po nilang habulin na bago matapos yung taon ay meron na po tayong budget sa gobyerno. So ang last po na conference committee hearing ay ginanap po noong December 11. So during that time po, pumirma po ang ibang mga members po ng Bicameral Conference Committee conditionally. So ano nga ba itong tinatawag na conditional signing or yung signing with reservations? Basically po, kahit po pinirmahan mo, sang-ayon ka po sa mga nakasaad doon sa conference committee report po, it is conditional kasi pending pa po yung ibang information na dapat i-provide sa final version of the bill. So once the enrolled bill is final, ipapasa na po ito sa Presidente for his approval. Now that it has been established na ang mga blankong ito pala ay wala sa GAA 2025 but nandoon sa Bicameral Conference Committee report, the question is, pwede pa ba nating i-question itong Bicam Committee report na ito? So for me po, magiging moot and academic na siya. Ibig sabihin, useless na po if we question this particular procedural flaw. Ang maaari po nating gawin ay i-question ang constitutionality ng General Appropriations Act of 2025. Now, if this was questioned before the courts, ang korte po ay i-scrutinize yung tinatawag natin na legislative history or paano tayo nakapag-come up nitong GAA 2025. Ano yung mga agreements ng mga senator, ano yung mga agreements ng mga representatives sa House of Representatives. So meron din po kasi tayong tinatawag na presumption of regularity. Ibig sabihin na sa pagpasa po ng batas, dapat po isipin po natin na it was validly done and
finalo po yung proper legislative process. Now, if there is a question po dun sa legislative process, dun na po yan pag-uusapan sa korte. And now, the court will look at the legislative history and titingnan po kung may pagkakamali ba, may procedural flaw po ba, which can make the GAA 2025 unconstitutional. But again, let me repeat it, dapat ang i-question natin dito ay ang substance and the constitutionality of GAA 2025.